did you know that we're celebrating the 18-day campaign against violence against women? Talaga. Oo Sige po. nga po, dyan po tayo magsimula. 18-day campaign. Yes Sige po, po. pakibigyan po kami ng detalye. Ano to? Nagsimula po ito nitong November 25 hanggang December 12 po. So, this is to raise awareness po sa mga violence na nangyayari laban sa kababaihan. Last week po, our topic was about VAUC. Ngayon naman po, I think in good timing po, harassment po at pag-blackmail. Isa po ito sa mga lumalabas na issue na na-experience sa ating mga kababaihan. Kapag ba sinabi natin na harassment, ma'am, is it safe to assume na karamihan talaga na victim, women? Generally speaking po, babae. Pero po meron tayong mga batas na i-discuss natin ngayong hapon na hindi lang po babae ang nabibiktima. Pero pati mga lalaki, pati rin po mga miyembro po ng LGBT. Yeah. Sige po ma'am, pakipaliwanag nga po muna sa amin. Ano-ano ba ang ibig sabihin ng harassment? Kasi syempre, pag sinabi kasi na harassment, ang una ko naiisip, ano ba to? Sexual abuse ba siya? Kapag physical harassment lang ba siya? O baka hindi lang siya nakalimit sa ganon? So may dalawang klasing batas po tayo na bibigay ng karapatan sa mga biktima ng harassment. Yung una po ay RA 7877. Ito po yung Sexual Harassment Law of 1997. Ngayon, ito po ay ang harassment po ay pwedeng mangyari sa isang mas nakatataas sa mas nakabababa. Kunyari po, teacher at estudyante or pwede rin pong boss at employee, driver sa boss niya. So, ang harassment po ay pababa. Kasi po may moral ascendancy. Kunyari, pare, sa congregation, yun nga, boss to an employee, pataas, pababa. Pero recently po, meron po tayong bagong batas. Ang tawag po dito ay Bawal Bastos Law or the Safe Spaces Act. Ito po ay RA 11313 at ito po pinalawak ang definition po ng harassment. Dati po, mataas hanggang sa mababa lang ang pwedeng maging violation. Pero under the Safe Spaces Act po, lahat po tayo, hindi lang kababaihan, pero mga kalalakihan at saka mga miyembro po ng LGBTQIA+, protektado sa pambabasto sa kalsada, online, sa office, at saka sa paaralan. Ma'am, paki-elaborate nga, ano yung wisdom behind that? Kasi kung for the longest time, ang kinikilala natin na harassment ay yung mga nakatataas na nang-aabuso dun sa mas mababa sa kanila. Pero ngayon, bakit nagkaroon tayo ng ganitong klase ng batas wherein lahat kailangan, kumbaga, pantay-pantay na pagdating doon sa harassment? Was there a case or were there cases before na nakita natin na, teka lang, parang dumadami kahit na ano yung estado mo Well, so far po, wala pa naman pong cases on, to be honest, very new itong law. Parang 2 years ago pa lang po. And I suspect that madami pa pong hindi nakakaalam. Pero po kasi, I think the reason behind this law is the fact that hindi lang naman po ang nasa baba ang nabibiktima, pero yung mga magkakapantay, tulad po, magkakaibigan po na nag-aasaran, minsan po, di ba, nakakabastos na po yung pang-aasar. Yes. Tapos dati po, di ba, parang harmless na gumagamit ng mga masasakit na salita laban sa ating mga LGBT na kababayan, tulad ng ginagamit na pang-insulto, yung word na bakla, bading, which shouldn't be the case. Or sa lesbians po, di ba, ang tawag, tibo. And they use it in a way na para i-degrade ang pagkatao po ng ating mga kababayan. So, kaya po nagkaroon ng Bawal Bastos Law. And pinalawak po siya na hindi lang po yung nasa baba ang nabibiktima. Kasi meron din naman po nabibiktima na teacher na estudyante. Or yung boss na violate ng kanyang employee na presko, di po ba? So, wala na pong distinction. Basta bastos, bawal. Pero, kailan po natin masasabi, Attorney Joanne, na
considered bastos na yung ginagawa nila. Kasi, alam mo, ang dami kong napapansin para doon sa mga medyo older generation natin, parang pangkaraniwan lang sa kanila yung pagsasalita ng ganon, pero para doon sa ibang henerasyon, teka lang, na-offend ako. Ay, that's Kailan true. natin masasabi na, uy, teka lang lumalagpas ka na dun sa limit? Well, ang pinaka-keyword po ng RA 11313 or Bawal Bastos Law ay unwanted attention, unwanted words, or no consent. So kung kunyari po, ordinaryong lokohan lang po sa magkakamag-anak or magkakaibigan at pumapayag naman po yung biktima. Kumbaga hindi po siya na-offend, okay lang po. Pero po pag na-offend at ayaw yung attention, kunyari, marami po talaga sa mga Pilipino, ang sexy mo naman. Di ba yung mga ganon? Yes, oo. Pero di ba yung iba gusto, yung iba ayaw. Yes. And that's where it becomes a crime. Pag ayaw ng tao yung atensyon na binibigay tungkol sa kanyang pagkababae, pagkalalaki, or pagkamiyembro ng LGBT, that's when it becomes sexual harassment po. Meaning, attorney, hindi lang siya physical Hindi lang po. harassment. Kahit na hindi ka hawakan, that can also be considered as harassment basta na-offend ka dun sa sinabi ng isang tao. Yes po. Actually, sa ilalim po ng Bawal Bastos Law, 3 klase na po ng harassment ang pwedeng mangyari. Una po, verbal. Yung example natin kanina na, uy, Opo. ang sexy mo naman. Pangalawa po ay non-verbal. That can be gestures. Yung mga may medyo bastos na gestures Yeah. na naglolokohan na, uy, bakit I don't want to, do it online. Yes, but there are some gestures that are sexual in nature that if you do with someone na sabihin nating religious or someone who is really offended by those things, di ba, nakakabastos. At ang pangatlo po na, di ba, verbal, non-verbal, which is gestures po. And then last po is physical na po yan. Groping, yung panghihipo. Yung pagkurot, paghalik, pagyakap ng walang consent. Doon sa non-verbal din po pala, kasama doon yung, alam niyo po yung exhibitionist? Ano yun? Yung mga magpapakita ng kanilang ari okay. sa iba nang walang pahintulot. I've actually experienced that nung kabataan ko in public transportation that men would show their private parts to unsuspecting female passengers. And that's a primary example po ng Bawal Bastos Law at pwede pong makasuhan itong mga lalaking ito. Meron din pala nun dito sa Pilipinas. Meron. Kasi napapanood ko siya doon sa mga Korean drama, for example, di ba? Yung Opo. mga gano'n na parang, nagulat ako na meron din pala Meron dito. Akala po, mo ma'am. napaka-conservative natin. Ma'am, may nag-viral po recently Oo. na, actually it's part of my presentation on this topic. May nag-viral po recently na yung sa bus, si ate, biglang sinabi, bakit mo linalabas yung... And it's blowing up online. And it just highlights that there are indeed people who really do those things that nakakabastos, diba? right, Yung mga right. may perverted, yung mga ganyang deviant na behavior. So, under Bawal Bastos Law, pwede na po nating isumbong ang mga taong ito at parusahan. Pero kapag po ba sinabi natin na harassment, automatic sexual harassment yun? Or baka meron pang ibang forms ng harassment? Well, sa first kind, yung kanina sinabi ko, yung 78-77, it deals mostly with sexual in nature. Now, on the second part, itong Bawal Bastos, pwede na po siyang gender-based, meaning yung pagkatao ng yung pagkatao ng isang LGBTQ member, ng kababaihan. Kunyari, yun nga, linloko na yung mga ating miyembro ng LGBT na, ang example lang po to, wag po tayo magalit. Pag mga bading talaga, mga salot yan. Di ba may mga ganong comment Oo nga. na that is not uncalled for. Or di ba may mga showbiz reports na lumalabas na magka-jowa itong starlet na parehong girls, and then you see comments online na binabastos sila. Anong ginagawa naman itong mga babaeng ito? And then the most vile comments you could see. Dati pwede yan. Ngayon,
hindi na po. Bawal na po yung pambabastos dahil sa gender or sexual orientation ng tao. So, hindi lang siya physical, hindi lang siya sexual, but it also refers to the gender identity and gender orientation po ng mga tao. Bakit nga hindi natin natatanggal agad yan, no? Ang dami ko pa rin naririnig yung halimbawa kapag ka hindi marunong mag-drive ng maayos. Babae siguro yung driver na yan. Misogynistic remark din po Diba? yan. Parang napapataas, ay, porque hindi hindi siya magaling mag-drive, babae agad. Yes, Diba? correct. Or pag, babae, emotional yan eh. Mga Yan ganon. nga. So, now, let's be clear. If it's with the consent of yung babae, hindi naman po siya crime. Pero kung sabihin natin, ilang beses na napagsabihan itong si Kuya, nakaka-offend yung sinasabi mo. Pero itong si Kuya, patuloy Tigas pa pa rin rin. ang Tigas ulo. pa rin. Oo. Di pwedeng nyo na pong i-report yan sa inyong mga school or offices. And at the same time, you can also file a case. In fact po, ang mga schools and offices po are required to have yung mga grievance committees for this, yung Safe Spaces Act po. Ayan. So, pero ma'am, base po doon sa mga inihahaing reklamo sa DOJAC, ano po yung common patterns na nakikita po ninyo pagdating naman doon sa online sexual harassment, especially ngayon na parang kahit sino meron ng mga iba't ibang mga social media accounts? Ang kadalasan pong natatanggap ng DOJ Action Center, yung mga comments po, eto pa lang po yung nagre-report sa amin, magme-message do sa isang babae ng mga malalaswang mensahe. Di ba dati, pwede kang, sa mga kabataan, I'm sure, nakakapag-send ng mga pictures ng private parts minsan ng mga guys na swipe left ba yan? Swipe right? Sa mga dating apps. And then, they sometimes send those illicit pictures. Sometimes, even without, kahit wala pong invitation, meron po kaming humingi ng tulong. Yung bata po ay nireklamo ng lola niya yung nagme-message sa apo niya ng malalaswang messages na ayoko na lang po sabihin, but sobrang laswang message po. So, ganung mga klaseng pangaharas po yung natanggap naming reklamo. Recently din po, we had a case na a babae na may mental condition. She was, hinipuan po siya sa jeep ng isang senior citizen. Nahuli po online yung, kasi sinasabihan si lolo ng mga pasahero, "Lolo, wag niyong hawakan si ate." The girl was so out of it, so hindi siya makakonsent. Talagang wala siyang tsinelas, talagang nakaganon lang, nagkakamot siya. The passengers took a video, uploaded it to Facebook, so kaya namin na-trace. And then, lumapit din po sa amin yung pamilya ng babae para ireklamo po yung lolo na nangaharas. Ay, nakakaloka. Pero, halimbawa po sa mga workplace or kaya sa mga school setting, ano yung usually na nakakarating po sa inyo na report na form of harassment? Gumagamit din ng online? Yung sa settings po ng work and school, so far po, ang natanggap po namin ay initial queries po na, for example, nag-intern po sa isang kumpanya, tapos merong boss na mapagsamantala. Na hinahawakan po ng walang pahintulot itong mga intern. May nag-message po sa amin na ayaw daw pirmahan yung kanyang parang transcript para matapos. At sinabi namin bawal yon. Ngayon, ini-encourage din po namin na magreklamo. Kasi syempre, hindi lang po natatapos yung pagsabi nyo sa amin ng inyong problema, pero dapat po, lahat ng tao may karampatang action din po sa nangyaring violation because we cannot do it nang wala po kayo dyan. Wala po kaming maifa-file na kaso kung hindi din po kayo mismo ang lalapit at magfa-file ng kaso. But this is also a form of yung parang blackmailing. Ayaw mo? O sige, di ko pipirmahan. Yes po. So, pwede po kasi yan, kung sa workplace po at mas mababa yung
na naharas, pwede rin po yan sa yung original sexual harassment law. Now, there are also instances that it can fall within the new bawal bastos law. It really depends po kung ano yung facts ng case, pero we encourage people to go to the DOJ Action Center and ask for legal counseling and legal assistance. Okay. Attorney Joanne, bibigyang daan lamang po natin yung ating caller this afternoon. Si Marlon Vicentino, siya po ay 32 anyos at nakatira po dyan sa Davao de Oro. Meron po siyang concern tungkol naman doon sa ibang klaseng panghaharas naman ito. Kasi mukhang panghaharas mula doon sa kanyang pinagkakautangan. Uy, parang marami ring ganito na kaso, lalo na Marami yung po. mga napipindot na app na di sinasadya, nakuha na lahat ng contacts. Hindi po ba? Opo, O sige, Attorney Joanne, kausapin po natin si Marlon. Marlon, magandang hapon. Yes po, magandang hapon rin po. Oo. Marlon, sige, ano yung tanong mo para kay attorney? Yung ano po, may inutangan po kami, tapos wala naman sa usapan namin na magkaka-interest po. Tapos yung naningil na po siya, nilagyan na po niya ng interest, palaki na po. Tapos sabi niya, ipapabarangay niya po daw kami. At saka may sinasabi siya na pag di daw namin nabayaran agad, patuloy pa rin daw yung tubo. Sabi ko po, wala naman po interest yung usapan natin. Pero Marlon, if you don't mind, gaano kalaki itong pinag-uusapan natin na hiniram mo? 18 po. 18,000. Tapos, kanino mo Opo. siya hiniram? Ito ba ay kaibigan mo? Kanino siya hiniram? Sa kapatid ko po. Sa kapatid mo. So, gaano katagal mo na mula nung hiniram yon at kailan ka nakapagsimulang magbayad? Ano po, 1 year, kibali 1 year na po siya. Tapos, namin, yung sulatan po namin, every month po. Sige. Marlon, hi. Good afternoon. So, Marlon, so medyo iba pong klaseng harassment itong nararamdaman nyo. Ito po ay utang mula sa kapamilya. Tama po ba? Yung yung kapatid ko po, may sa kanya, financial po. Kibali siya na lang po yung yung nagpapahiram. Sige po. So, sino po ang hinaharas? Kayo po o yung kapatid nyong nagpautang? Ako po. At saka yung kapatid ko po, inaharas nung may-ari ng pera po. Sige po. Meron po bang kasulatan itong utang ninyo? Wala po. Meron po bang ebidensya tulad po ng mga text messages, ng mga email tungkol sa magkano inutang at kung merong tubo o wala? Ano lang po, yung may logbook po. Opo, may logbook. Logbook. Okay. Doon sa Oo. logbook na yon, nakasaad ba kung magkano yung kailangan bayaran? Opo, yung nabayaran na po namin yung yung kalahati. Pagtapos namin bayaran yung kalahati, doon na nag-interest, palaki na siya ng palaki po. So wala pong original na kasunduan na may interest, tama po? Opo, wala po. Marlon, ang masasabi ko po dito sa'yo, 18,000 lang yan, di ba? Opo. Humarap po kayo sa barangay para po magkaroon ng kasunduan kung magkano pa ba dapat ang babayaran. Dahil po, lalo na kung sa original po ninyong usapan, wala namang interest, dapat po yun yung mag-prevail na walang interest. Ngayon po, kung hindi po papayag itong si pinagkautangan, di sabihin niyo po, magsampa na lang siya ng kaso kasi kung wala naman po talagang legal basis ang interest, wala po sa kasunduan, hindi po kayo dapat hingan ng interest. Opo. Sir, sa barangay po, dapat po magkakabarangay po ba yung nagkautangan? Hindi po. Hindi. Okay. Opo. Sir Marlon, ito, ang taga Davao de Oro po kayo, di po ba? Opo.
Meron pong, pwede po kayong sumulat sa amin or mag-contact sa DOJ Action Center. Meron po kaming opisina dyan po sa Davao City. Tulungan po namin kayo. Pwede po natin ipamediate yung perang yan para po magkausap kayo ng matino at magkasundo kayo magkano ba dapat talaga bayaran pa. Opo. Ha? Pero sir, Opo. dapat po kasi talaga binabayaran ang utang. Ngayon, kung Yeah. wala naman pong kasunduan, kung magkano ang interest, yun po dapat malinawan. Magkaroon ng malinawang pag-uusap, magkaroon ng malinaw na magkano pang kailangan bayaran. So, kunin na lang po namin, Miss Maricel, yung number po ni Yes, sir. attorney. Kukunin, Sir Opo. Marlon, kakausapin ka ng ating staff, ha? Kukunin niya yung contact number mo para ma-connect ka rin sa Dojack, ha? Okay po. Salamat Sige po, po. Ma'am Marami Tintin. pong salamat. Okay. Maraming Yes, thank you. Yan po si Marlon Vicentino ng Davao de Oro. Attorney Joanne, okay, so clearly may harassment na nangyari on the part dun sa nagpautang. Pero paano mo rin bibigyan ng proteksyon yung nagpahiram ng pera kung halimbawa nakikita na yan o for example, medyo matagal na, hindi pa rin sila nakakapagbayad. Meron pang ganun? Meron pong proteksyon sa mga nagpapautang. Tulad po ng, yun nga, pagsampa ng kaso po ng small claims court. Ngayon, hanggang 1 million po ata ang small claims court. At pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na regional Metropolitan Trial Court, yung tawag po doon Hall of Justice. Depende po kung anong lugar kayo. Punta lang po kayo doon. Susulat lang po kayo kung magkano ang inutang sa inyo. Kung may katibayan kayo tulad ng contract of loan or agreement, kasunduan, at saka po, saka nyo po ilalatag yan kay judge at si judge na po bahala. Hindi po kailangan ng abogado doon. Sa totoo lang po, sulat lang po yan. May forms na rin po ng small claims para po magkaroon ng sabina or patawag do sa nangutang at magbayad ng maayos. Attorney, balikan po natin yung hanging question natin kanina kasi parang sabi ko nga parang ang dami-dami ko ring naririnig na ganito na parang may napipindot, lending app, mangungutang, tapos maya-maya, sunod-sunod na pag di sila nakapagbayad on time, ang dami ng mga threat mula dun sa nagpautang, pati yung mga nasa contact list nila sa kanilang phone, nadadamay. Ito po ba ay pasok doon sa pinag-uusapan natin kanina na uri ng harassment? Ayan. Thank you for your question, Miss Maricel. Sa totoo lang po, yung kaninang diniscuss ko po ng mga batas na laban sa harassment ay hindi po akma sa kaninang query po nung ating caller. Kasi habang tawag po natin doon ay harassment, technically, under the law po, yung punishable acts of harassment or yun nga, itong sexual harassment or itong gender-based harassment. Pero po, hindi po ibig sabihin nun ay walang recourse itong tumawag sa atin. Kasi bawal naman po talaga yung na ganyang nakakaagrabyadong pangungulit or continuous na tatawagan, minsan pa nga babantaan or ipapahiya, ipopost sa social media. So that's a different kind of action or different kind of violation po ng batas at karapatan po ng tao. Kung tatanungin niyo po ako, napaka-prevalent din po itong ganitong klaseng reklamo. In fact, sa office po namin, siguro nakakatanggap kami mga 10 email, 10 queries na nagsasabi, A day? a day, Oh. na siya daw ay biktima ng harassment. Pero ang tawag po niyan sa ilalim po ng batas ay unjust vexation po. Ayun. Unjust vexation po. Pero kung may banta po na seryoso, kunyari po, alam ko may nabasa ako somewhere, may nagpadala ng kabaong. Oh, okay. Sabi ko, ibang klase na po yan, pwede na po tayo sa medyo threats na po yan. Papasok or papatayin yung pamilya, yung mga ganun po. Doon na po, depende po sa anong klaseng panghaharas na ginawa sa nyo. That's when we apply the law
as maybe appropriate. At dahil nga po sabi ninyo, ganun, kalala din, no? At saka katalamak yung mga i-email sa inyo dahil dito sa mga ganitong klase ng kaso para magreklamo, mukhang makakabuo siya ng isang episode. So sa ibang episode na natin siya pag-usapan. Yes, Balik po muna tayo dito sa tinatalakay natin na tungkol doon sa mga sexual harassment. At isa nga po doon sa nabanggit ninyo kanina, yung tungkol doon sa pangbablackmail. Yes. Gaano po kalala itong problema natin when it comes doon sa sex blackmail o kaya yung sextortion? Gaano din po kadami yung natatanggap ninyo na complaint sa Dojack tungkol dito? Well, sa Dojack po, iilan po. Pero po sa mga piskal po natin, sa mga kapulisan, napakarami po. Sa totoo lang po, isa po sa mga hinahawakan kong kaso nung batang piskal po ako ay ang sextortion. Okay. Ano ba yung sextortion? Ito ay extortion na may dahil sa sex. Term lang po namin yan, pero ang ibig sabihin po nun ay kunyari, meron po kayong ex-boyfriend or asawa na meron kayong mga videos, pictures na naipadala or nagawa of a sexual nature, tapos pag nag-break kayo or nag-away, itong si lalaki, itong si partner ay magpo-post or babantaan na ipopost ang mga videos at pictures niyo po online kung hindi kayo magbabayad ng pera o hindi kaya makikipagbalikan. Ang dami ko pong kaso na hinawakan na ganyan po. So, ito yung common na scenario ng sextortion. Usual na kwento nila. Yes po. Usually, a disgruntled ex-partner. And, in this digital age, lahat naman po tayo may smartphone, may iPhone, di ba? So, napakadali pong mag-video, mag-picture. And to be honest, I really don't want to judge people who do that. Kasi kanya-kanyang as long as with consent. But sometimes po, kahit with consent, binigay mo yung picture mo na yung sexy attire or nude photo, wala pong karapatan yung pinagbigyan nyo ng photo na yan o ng video na yan, kahit pumayag kayo mag-video, wala po siyang karapatan ikalat ang video na yan, wala po siyang karapatan i-post or bantaan ka na ikakalat, ipopost kung hindi ka may pagbalikan or hindi magbabayad. So, ano po ang sinasabi ng batas tungkol dito? Madami po actually. Madaming batas po na promoprotekta sa mga kababaihan sa ganyang klaseng violence. Kasi po, that's, to be honest, if you think about the emotional and emotional effect po niyan, di ba? Did you know, Miss Maricel, na pinaka-recent ko pong humingi ng tulong sa amin ay isang abogada. Talaga? Isang abogada po. And dahil ka po boyfriend niya, nagtiwala siya. And then, nung nag-break sila, itong boyfriend, nagbabanta. I-share daw sa Telegram. Ipopost daw sa IG ang kanilang mga intimate photos. Madami pong nabibiktima na regardless of social class, regardless of educational background, dahil po very accessible. Now, what happens is, kailangan pong i-report sa amin para magkaroon ng action. Marami pong nangyayari na entrapment operation ang mga kapulisan natin or NBI. Usually, anti-cybercrime group or pwede rin po yung PNP cybercrime group. Sila po yung humuhuli sa mga ganong klaseng blackmail at pagbabanta ng mga lalaki laban sa mga kababaihan. So, ano po ang pwedeng maging penalty kapag halimbawa nakita na, yung ex mo, nagiging biktima ka ng sextortion? Yes. So, madami pong laws na pwedeng isampa. Ako po, pagka may ganyan po akong kaso sa aking table, excited po ako na sampulan ka agad yung... Nakakagigil kasi, no? Na parang, ano ka ba, minahal ka niyan tapos gaganyanin mo. Correct, ma'am. Pero, ngayon, ang pinaka sinasampa po, there is jurisprudence na po, meaning na pagdesisyonan na ng Korte Suprema, mga ganitong klaseng harassment or sextortion. Isang case po, si Madam may boyfriend. Etong si boyfriend, pinost niya yung sexy photos ni Madam sa Facebook. Tapos, nag-post din siya ng picture na yung mukha ni victim, isang sexy photo din. Tapos, he would post demeaning comments like, ano ka naman, you're a
etong klaseng loose woman, so to speak, or a prostitute. Nasampahan po, tapos nanghingi ng 50,000 pesos itong si ex-boyfriend. Nasampahan po ng kaso itong si ex-boyfriend ng robbery. Kasi syempre, binibigyan ni girl ng pera si boy through force. Through force na threat, intimidation. So, robbery po yan. At the same time, pwede rin pong sampahan ng kasong violence against women. Dahil po dating yung boyfriend, pwede pong ireklamo or ikabit, aside from robbery, vowsy. Yeah. So, meron din pong sometimes yung kung wala naman pong perang kapalit, kung kunyari ang hinihingi lang, eto po, kaso ko po, magtanan tayo, balikan mo ako. Hindi ko ipopost ang videos at nude photos mo. Nakakatakot yata yun. Opo, ma'am. Buti nga po na malapit talaga sa PNP ang mga tao at na nahuhuli itong mga kalalakihan ito. Isang ang kaso ko, ang nireklamo, police, na pinopost yung sex videos nila. So, si girl, hindi hininga ng pera, pero hininga ng check-in. So, nung mag-check-in sila, saka hinuli si police. Buti na nila, Tapos, nabantayan. isang victim ko naman po, minor, ex-boyfriend din niya. Sabi ni ex-boyfriend na 28 years old at 17 lang si minor victim. Oh, wow. Magtanan tayo. Kung hindi, ipopost ko ang video sa iyong school, sa iyong Facebook, at isisend ko sa lahat ng classmates mo at sa kapamilya mo. So, nahuli din po si lalaki at kulong din po. Ang sinasabi niyo po kanina, vowsy, violence against women and children. Yes po. Okay. So, kapag po na-prove, kagaya po niyo sinabi niyo na ganyan na nahuli, parang may entrapment, nahuli nung po mag-check-in, ano po ang usual na punishment kapag ganyan? Gaano sila katagal makukulong? Well, pag ang nakaso po ay robbery dahil may pera, ay mga up to 6 years minimum, tapos pataas. Depende po kung anong finding po at saka facts ng case kung robbery po 'yan. Ang bail din po for robbery ay 100,000 pesos. So mahirap pong makalaya. Ngayon, pagka vowsy naman po, depende din po kung ano pa yung mga acts complained of, but mga minimum of siguro 2 years up to 6 years and above, up to 12 years. Ang hirap naman magmahal. Ang hirap magmahal po kung hindi marunong gumalang sa karapatan ng kababaihan. Number 1 yan no? Sa paghahanap tala ng magiging partner mo in life. Dapat Yes. nire-respeto ka. Pero yung sabi mo kanina, Attorney Joanne, 17 years old. Tapos Yes po. 28 ba yung kapartner? Yes. Ang layo. Ang laki rin ng kanilang age gap. Nag-meet sila sa online. Ayan pa, ang delikado pag Yeah, online. kaya sobrang uso po. Kaya I'm very glad po na may ganitong discussion tayo para alam ng ating mga kababayan na there is danger, lalo na sa ating kabataan. I know wala sa inyo yung magse-selfie kayo or yung sexy or pero it stays forever. And minsan po napagkakakitaan pa ng mga masasamang loob itong mga videos and photos ninyo. Kaya mag-ingat po tayo, pero at the same time, sana po maintindihan nyo, andito lang po ang DOJ, ang PNP at ang NBI para sa inyo. Pero attorney, sino yung usually na target nila online? May isang prevalent din po, love scam po ang tawag. Oh yeah, I heard about Love it. scam. So, ang love scam po ay this is surprisingly madami pong foreigner na nag-i-email din sa DOJ Action Center. Foreigner? Foreigner. As victim? As victim po tapos na-trace na Pinay or Pinoy ang offender. Ng scam? Ano ba yan? Oh, and then? Parang ang nangyayari po, so they meet online, magkikita sila online, at dahil long distance relationship, magre-request itong other party na mag-send ka naman dyan ng video of you touching yourself or of your body. So mga ganong klaseng tenor po. So etong isa na naniwalang
girlfriend niya or boyfriend niya ito. And this happens po kahit dito sa Pilipinas. Magsisend. Yung gaya nga po nung yung sinabi ko, Ba't kayo naniniwala? Okay. Miss Maricel, may nag-file ng kaso sa amin, doktora. Love scam. Love scam. So, Ano ba yung tinitingnan nila? Mukhang malungkot to, itong i-message natin. Ganon? kadalasan nga po ang ginagamit na pictures hindi pa picture ng tao, picture ng isang artista. Meron ngang kwento yung isang fiscal kong friend na si Lola daw. Akala niya boyfriend niya kilala niyo po yung sa Avengers, si Bucky. Oh, yeah. Akala ni Lola, boyfriend Siya. niya. Na pinapadala niya ng pera, na sabi pa nga daw, nasa gera ako, ganyan. Tapos nung biglang nawala yung communication. So si Lola, reklamo, sabi niya, ano nangyari na, ganyan. Pinakita pa niya yung picture ni Sebastian Stan, ng Yes. actor, sabi niya, doon sa piskal. Ito yung boyfriend ko. Tapos sabi ng piskal, ay Lola, nako, pinakita yung movie. Pinakita yung movie para pakita na artista. Tapos si Lola, nung nakita yung movie, umiyak. Umiyak si Lola. Sabi ni Lola, kaya pala hindi na siya tumatawag sa akin. Patay na siya. Oh, Ganon ka vulnerable. Grabe. It didn't even register in her mind that it was a scam. Oo. So, in-explain na lang po ng ating mga mabubuting piskal yung nangyari. So, yan po ang nangyayari. Kung hindi po blackmail, may sextortion. So, ang dami pong nabibiktimang kababaihan sa ganyang klaseng violence. Oo nga. So, ingat-ingat. Importante rin yung educated tayo. Especially pag gumagamit tayo ng social media. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.